Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayong babalik muli mga tol at ngayon ay pag-uusapan natin itong isang balita na kung saan ay talaga namang medyo mukhang magkakatotoo mga babayan yung sinasabi ni VP Sara Duterte na magkakaroon nga daw po ng bloodbath mga babayan dahil mukhang ito po nung impeachment complaint laban po sa kanya ay mukhang magiging masalimuot at magiging madugo mga babayan. At abangan natin ang mga susunod na mangyayari at mukhang ito pong si VP Sara ay dadaan mga babayan. Itong impeachment na to ay dadaan po sa butas ng karayom mga babayan. Okay, pero kumpiyansa naman po ang ilang mga mambabatas na magkakaroon po ng resulta at makukuha nila itong resulta na gusto nila na kung saan itong si VP Sara ay mai-impeach daw po. Ako po, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright, so wag na natin itong patagalin. Umpisahan na natin to mga tol. Let's go. Attorney, maiba ho kami dahil ang Senado nagpadala na ng sulat sa House of Representatives kaugnay po ng pag-usad ng impeachment trial against Vice President Sara at isa po kayo sa magiging miyembro ng prosecution panel. Anong take po ninyo? Well, yung June 2, kasi nakalagay doon sa sulat ni Senate President Escudero kay Speaker Romualdez, June 2 mag-convene para basahin yung formal reading of the articles of impeachment from the past prosecutors. And then sa June 3, mag-meet uli, mag-convene uli para mag-issue na ng summons doon sa official impeach. Meaning the respondent, VP Sara, requiring her to file a verified answer. Saka kung ano pang mga ibang notices or orders na i-issue. In other words, hindi pa naman yan yung trial proper. So, siyempre maghahanda na ngayon yung prosecution panel for that. Yung kahit hindi pa trial, kailangan ng maghanda, kailangan na talagang tumutok, mag-focus dyan sa paghahanda for the proceedings. Grabe mga babayan, kung talagang gusto nila palang ma-impeach itong si VP Sara ay marami silang dapat paghandaan mga babayan, lalong-lalo na yung mga ebidensya na ilalabas nila dito sa hearing po sa Senado mga babayan. Kayo po ba ay pabor na ma-impeach ang ating VP Sara Duterte mga babayan? Pa-comment nga po sa ibaba ang inyong mga opinion at para malaman natin kaya itong ating pong pinag-uusapan dito mga babayan open po ito sa lahat. Mapa Duterte or mapa administrasyon mga babayan. Pwede po kayo magkomento dyan sa ibaba. Alright? So tara, let's go. Tuloy natin to. Ma'am, bagamat yun hong composition ng Senado mag-iiba pagbubukas ng 20th Congress, pati na rin yung miyembro ng House of Representatives, ano hong nakikita ninyong magiging epekto doon sa pag-usad ng impeachment trial against the Vice President? Well, yung pagpadala ng sulat ni Senate President Escudero kay Speaker Romualdez ay pinapakita nito na yung Senado handa na talagang mag-umpisa sa impeachment trial. So hindi natin, we are not ruling out yung possibility na merong mag-question before the Supreme Court. So ibig sabihin mga babayan, talagang naka-ready na rin ang Senado para imbestigahan para dinggin itong impeachment complaint dito po kay VP Sara Duterte. Okay, so yan, naka-ready na po ang Senado mga babayan, Kasi sasabihin na iba ng Kongreso ito. It's already the 20th Congress, hindi na 19th Congress, at meron ng pagbabago yung both yung sa Senate saka yung sa House. Although sa House, yung members ng prosecution panel, dalawa yung nawala, kaya nga dalawa rin yung ipapalit. Kami ni Attorney Chel Jokno. So posible na may mag-question yan before the Supreme Court. Pwede pa ba yun? And
It's really an open question. It's a novel issue. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging ruling ng Supreme Court. It can go either way. Pwede yung sabihin ng Supreme Court, pwede pa. Kasi ito namang impeachment, hindi ito ordinaryong legislative function. Oo, di ba? Nakikita naman natin sa ibang mga nakaraang presidente na impeach mga babayan. No, talagang naging madugurin yung investigasyon doon. At yung iba nga, mga babayan, lalong-lalo na dito kay dating Pangulong Joseph Estrada, mga babayan. No, naging ano po 'yan, usap-usapan 'yan. 'Di ba? Tapos kamukat-mukat mo, wala pa lang laman yung envelope. Ang kulit lang pina-impeach yung presidente tapos wala pa lang laman yung envelope. Sa itong special na mandato na nandyan sa Constitution. So, hindi kailangan ito sundin yung proseso ng lawmaking na dapat start from zero, start from scratch, yung panibagong kongreso. Kasi nga, this impeachment case is sui generis, one of a kind. So, parang, kasi kung ihalin tulad sa ordinaryong kaso, sa mga sa korte, ay kapag naman nagbabago ang puwet, halimbawa, nag-retire na yung judge, yung handling judge, o kaya for some reason, nag-inhibit yung handling judge, rinirako niya, napupunta sa bagong judge, pero patuloy pa rin yung bagong judge ay mag-decision na based on the record of the case. Kasi kahit hindi nga siya yung nag-issue ng evidence, ay pwede pa rin siya mag-decision dyan sa kaso na yan kahit na-inherit lang niya yung kaso. Alright. So pwede rin na i-apply yan dito. Opo. Pero pwede rin yung kabilang senaryo na sasabihin ngayon ng Supreme Court, hindi na pwede kasi bago na nga. Ayun. Sige po, abangan po natin pare-pareho yan, Representative Leila de Lima, ma'am. At kayo ba yung nakapag-oath na? Hindi pa po. I'm going to do it next week, early next week, yung oath of office. Kayo po ninyo planong mag-oath? Mag-take? Grabe mga babayan, ganun pala kadugo. Itong impeachment trial na to, nagagawin dito po kay VP Sara Duterte. At ito pa nga mga babayan, dito pa po sa isang balita. Okay, so panoorin din natin ito mga babayan para mas maliwanagan po tayo, Samantala, kumpiyansa ang House Prosecution Team na makakuha sila ng conviction sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Meles Moras. Nasasabik na ang House Prosecution Team sa pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe, nasasabik talaga. Marami kasi nag-aantay talaga kung ano ba itong mga impeachment complaint na to, ano ba yung mga ilalatag na kaso o yung grounds for impeachment, di ba? Talagang inaabangan yan mga babayan Isa na nga siguro diyan, yung yung fund mga kababayan, yung confidential fund netong si VP Sara Duterte na hindi nga ma-explain. Imagine ninyo, may mga pangalan doon na kung ano-ano, may mga chichirya. Grabe, may mga sausawan pa ata na pangalan doon. Sa isang liham na ipinadala ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na handa ng tanggapin ng Senado ang panel of prosecutors ng Kamara sa June 2. Sa June 3 naman, magko-convene na rin ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Speaker Romualdez, formal na nilang natanggap ang sulat ni SP Escudero at ipapaabot niya ito sa House prosecutors. Sabi ni San Juan City Lone District Representative Isabel Zamora na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, nasa 90% na ang kanilang kahandaan para sa impeachment trial. Bagamat maraming issue ngayon ukol sa impeachment, kumpiyansa silang makakamit nila ang hatol na conviction laban sa vice-presidente. I understand that there appears to be a lot
of pro-Duterte senators, but the prosecution is prepared and we have evidence to support the different articles of it. Yun na nga mga kababayan, no, ang nakikita na rason bakit kailangan mas marami po no, na PDP o mga pro-Duterte na senator ang makapasok po. Dahil po dito sinasabi na magagamit yan, no, para po dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kung mas kaunti po, no, mas mahina yung kanilang puwersa. Pero kung mas marami po, no, na pro-Duterte ang makakapasok, no, mga kababayan, sa Senado, mas malaki ang kanilang tsansa na hindi po makonvict, no, ito nga si VP Sara Duterte. Impeachment. I think it will be difficult to acquit a vice president in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. Kumbaga mga kababayan, pagka hindi na-convict at na-acquit, no, itong si VP Sara Duterte, yung Senado ang kailangan mag-explain, no, sa sambayan ng Pilipino. Bakit nga siya hindi dapat ma-convict at bakit po siya na-acquit doon po sa impeachment complaint na yan, no, sa impeachment trial, mga kababayan. Kawawa naman yung Senado dito. Sa tingin ba ninyo, ma-acquit o mako-convict, no, itong si VP Sara Duterte? Comment nyo dyan sa ibaba. Para naman kay Senadora Nancy Binay, dapat ay maging handa rin ang prosekusyon ngayong marami-raming kaalyado si Duterte na makakapasok sa Senado. Bagamat naniniwala naman siyang pag-aaralang mabuti ng Senator Judges ang kaso. Sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng numero. At the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado ni VP Sara. Sa naging pulong ng House Prosecution Team, hindi pa muna isinama sina Congressman-elect Atty. Laila De Lima at Atty. Shell Jokno na una na rin pinangalanan na isasali sa prosekusyon. Kailangan muna kasi nilang formal na umupo bilang kongresista at idadaan sa sesyon ng Kamara ang pagtatalaga sa kanila sa bagong tungkulin. Meles Moras. Yun na nga mga kababayan, no? Makikita natin, nasa number game talaga yan. No, kumbaga, mas maraming kaalyado, mas malaki yung chances nito ni VP Sara Duterte na ma-acquit, no, sa impeachment, di ba? At kung kokonti, posibleng ma-convict po siya, mga kababayan. Ito ang parang nakikita nating pinakamabigat po, no, na pag-hearing, no, impeachment trial na gagawin ng Senado, mga kababayan, dahil talaga namang ang sambayanan ay nakatutok dito, ang mga pro-administration at mga pro-Duterte, no? So, yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa lahat po ng mga nanonood dito sa ating channel, shoutouts po sa inyo. Maraming salamat po at sa mga bago natin subscribers dyan. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.